Yes, mga igalamay hapon ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tuluman noong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, kamusta? Kamusta? Nakaabot na bang Storyas Manila? Charing. Joke lang mga katambayan. Anyways, mga katambayan, no, ito lang ning i-recap lang ni kagahapon, no. Kagahapon, no, guest ang nahimong kuan kagahapon, no, guest sa gipahigayong kapihan sa bagong Pilipinas, no, mo ang pag-ibig. Tapos dagan sa mga programs, no, under pag-ibig. And then nakuha naman na inyo dito kagahapon sa kuan, no, sa maong kaning forum, no, about sa katong pabahay, pila na ba to, ang sa pa ba nga mga updates, no. So kani mga igala hatang lang nato sa inyo ano, kuan lang recap lang sa katong kuan, no, or gamayng kuan lang, no, pahibalo, no, gikan sa pag-ibig fund mga igal. Wala tama unsa na ng pag-ibig fund, unsa na mga kuan, no, unsa ng MP2 kabalo ko balik-balikon gyud na namo mga igal, no, okay. Ang MP2 mo ni pinakatibay, no, nga kuan, no, kung gusto mo ka ng kung conservative investor mo o gusto mo mag-deposit patulugon yung kwarta, no, mas nindot nga ibutan niyo sa MP2, no, kay na mo 5 years, no, nga maturity period na pwede niyo na ma-withdraw after 5 years day. Pwede niyo ma-withdraw, pero pwede pa niyo ibalik pud mga galas another 5 years na pud, no. So kuan pud promising pud ang ilahang kuan, promising pud ang ilahang ginatawag nato nga dividend rate, no. Dili man siya sa kuan, pero ang nakanindot mo sa pag-ibig mga igala, MP2 kay kuan siya. Tawag ani kanang kuan, guaranteed, no, imuhang kwarta, no, whatever happens mobalik gyapon na imuhang principal, no. So dili na lang to sa pag-ibig MP2, no. Anyways, mga igala, alang sa ubang mga impormasyon nga angay nato mahibaw-an mga igala, no, atong paminawon, no, ang Vice President, asa naman to atong kuno na ang Vice President sa namugutod din ako ang kuan gud. Ayun. Nanadri mga igala, no, ang Senior Vice President for Member Services Operations Sector sa Pag-ibig Fund mga igala, wala lain, si Attorney Marie Antoinette Diaz. Anyways, mga igala, paminaw na to. Okay, as you well know, I mentioned earlier yung tungkol sa 4PH. This is program of President Marcos, and together with the DSUD, we are one of the housing agencies that hopefully will be able to achieve the millions of houses that we need to provide to the millions of Filipinos who still need houses. So, ang 4PH po, as mentioned, for the region, marami po tayo outside, but for the region, the only one we have right now, yung tapos na po, ibig sabihin the building are already, well, some of the buildings, I think 4 buildings are already constructed. So ito po, isa to sa mga, especially for the low income earners. You just have to coordinate with your LGU. So yung sa Davao po, yung housing board natin, although the project is spearheaded by SHAPC, that's one of the other government agencies. We are working closely with the other LGUs din po. Yung mention ko sa Carmen, hindi naman po siya 4PH, pero it's the CHI, Countryside Housing Initiative, na ito po ay initiated ng LGU din. So, ibig sabihin po, most of the, it's really in a way subsidized kasi yung LGU mismo. So, these are yung nasa pipeline po talaga natin that the people in the Davao region can now apply with their LGU. Marami pong mga private financial institutions gaya ng mga bangko ang nag-aalok ng mga home financing din po. Gaano po ba ka-competitive yung Pag-ibig Fund sa mga private institutions? Sir, isa lang po masasabi ko noon dyan. Pagdating sa housing po, walang makakatalo sa Pag-ibig Fund in terms of particularly the interest rates that we are granting to our members, because yung pong nanghihiram sa atin ng housing,
hindi po sila ordinary borrowers. Ito po sila ay mga member din ng Pag-ibig. So, di ba? So, that's their benefit. So, we have the lowest interest rate. We have the longest term naman. So, you get as much as 30 years, no? For as long as it doesn't go beyond your 70th birthday. So, ganun po. So, medyo magaan po yung mababayaran nila because na-extend po ng longer term. May mga, ako, member din kasi din ako ng Pag-ibig basically, and then may mga investments na nalalagay natin sa MP1, MP2. Yung sinasabi nating dividends po, ma'am. Ako minsan nagtatanong ang mga members, parang hindi ata nila nararamdaman na mayroong dividends na pumapasok, or is it regular, or paano po ba na-determine itong dividends at saan po ito siya napupunta? Will it go to the savings na rin or something? Or meron ba yung mga monthly, paano po ba yung dividends na nakukuha po nating mga members? Okay, sir. The first thing is we would like to encourage lahat ng Pag-ibig member na mag-open ng virtual Pag-ibig virtual account nila. Kasi doon po, wala pong bayad mag-open ng account, no? So it's just one of the apps na pwede natin i-download. Doon po nyo makikita kung magkano na yung dividends na natatanggap nyo. Okay, so let's start with the MP or the Pag-ibig one, yung dinideduct po, regular savings natin. Kung titignan nyo po, every year we declare a dividend. So, kaya lang, hindi yun ninyo natatanggap yun because the purpose there really is it's for savings, di ba? Lalo na pag nag-retire po tayo, that's when we need it most. So, pero para mainganyo po kayo, magbukas po kayo ng virtual Pag-ibig nyo, and then, look at it. So, every year, nakikita po nyo na magkano yung nadadagdag na dividend nyo po. Now, pagdating naman po sa MP2, meron po tayong option dyan. You have ang member na nagbukas ng MP2, pwede niyo pong makuha ang dividend nyo yearly. Di po ba ang MP2 natin may term na 5 years? Kung nangangailangan po kayo, so pwede pong every year makukuha yung dividend nyo. So, pero yung iba naman po na gusto nila, karamihan po, halimbawa may project tayo, gusto mong ipag-ilaan yung pera na yon. So gusto nila at the end of 5 years. Kasi compounded naman po yun, di ba? Ibig sabihin, mas malaki ang makukuha mo na dividend. Pero yung kumukuha po ng annual na dividend, there is nothing to stop you from yung nakuha yung dividend, pwede nyo ibalik din to save also. So yun po, but in order for you to find out kung magkano po ba talaga ang nakikredit sa account nyo, magbukas po tayo mag-open kayo ng virtual Pag-ibig. Sa mga hindi masyadong mga techie, magpatulong na lang po kayo sa mga anak ninyo na mag-open ng virtual Pag-ibig. Napapansin po namin na highly digitalized na po yung mga sistema ng ating Pag-ibig Fund para mas madali ma-access sa mga Pilipino. Pero yun nga po, may mga Pilipino talaga na medyo wala pa rin access sa internet or sa social media. Pero ito yung pamamaraan ng Pag-ibig somehow is providing avenues already na hopefully simplified. No? Kahit na sino or makatulong man lang sa sino man na hindi alam, may kamag-anak na may mga cellphones, pwedeng magamit yung digitalized na program. Yeah. Ang dami yung QR code, or is it the same QR code? Iba-iba po, kung iba-ibang programa so that you can go specific to that program kung yun lang ang interest ninyo. By the way po, yung digitalization is also, if you probably hear, that's also one of the programs of President Marcos. Na kaya po kami, we are a front for, nandun po kami na as much as possible, we can make it digital also. But we have to understand yun nga po, meron pa din tayong mga kasamahan na kailangan nating i-guide po na magamit itong mga way of trying to get their data. Maraming salamat po. At this point in time, we will ask some of our media partners for their questions or queries sa ating Pag-ibig Fund. We would like to recognize the presence ng Radyo Pilipinas, Super Radio Davao, Philippine News Agency Davao, ang SMNI, Brigada News, at PTV Crew. Welcome po sa programa ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Uunahin po natin si Armando Finiqueto ng Radyo Pilipinas. Go ahead, sir.
At susunod po si Sir Jason ng PTV. Naon na. So attorney, ma'am, very popular talaga ngayon yung itong MP2 savings. No? So right now ma'am, tatanong ko lang kasi parang maraming interesado. How can we make this more popular pa po, no? Para doon po sa mga conservative na mga investors na gusto lang nila na magkaroon ng parang konting earnings po out of their money na parang pinakatulog lang nila. Sir, thank you for that question. Number one po, the way na mag-disseminate kami sa ngayon is through our employees, to our branches. For those sa mga employed po, meron po tayong mga fund coordinators or yung mga HR ng mga members natin, no? So doon muna namin pinapaalam, we have forum po, employer forum, we have fund coordinators forum, because we have to explain to them, to the representative na paano po, kasi di ba medyo ano tayo ngayon, we're careful tayo kasi baka ma-scam, di ba yun ang sabi na, baka mawala yung pera namin, pinaghirapan namin. So that's one way of doing it, through their employers, through the different forums na we are invited, or our employees or our staff will represent the fund. Ito po talaga yung pinupush namin na sana po kasi for the longest time, ang mga Pinoy hindi yung masyado sa savings, di ba? So, pinapa-explain namin na 500 pesos lang po yung minimum pala ng sa MP2 natin na kailangan nilang i-save. Para hindi po kayo hassle, pwede po sa employer. Yun ang sabihan natin. Pero pwede na rin po tayo sa mga other payment. No? I think GCash, we accept. So, kaya lang bago pala na ang GCash. So, but I mean, other modes no, that we pick. We encourage, and then you have to show, I think, ang isang importante doon, kailangan mong ipakita magkano yung kikitain nila. That's important thing, no, na this is what you get after 1 year, after 2 years, after 3 years, para mainganyo sila na talagang mag-invest. So, I think the media, we really need your help no, here, so that hindi lang sa pag-ibig, so that the Filipino people will be encouraged na dapat po silang mag-save. Lalo na po kasi pag nag-retire na tayo, it's the time, as I mentioned earlier, yun ang time na medyo kailangan na po natin yung savings natin. Next po ma'am, last question na rin po para from me. Can you explain further po doon sa moratorium na ibibigay din niyo doon sa mga affected ng mga typhoons, like yung sinabi niyo kanina kay Christine, but there are other typhoons pa rin na tumama doon sa ibang area po. For example, yung kay Marce, si Leon, may moratorium din po ba doon? As of now po, yung moratorium is only applicable to those affected by Christine. No, Christine po yun, no, na typhoon. So, wala pa po. So, usually, inaaral po din yan ni Pag-ibig na kung ano yung damage na for a particular place brought about by a specific typhoon. And then, we have to have, our management will have to have it approved. Ang moratorium po natin is, ibig sabihin lang po na sa isang buwan, hindi muna sila magbabayad. Pero hindi po ibig sabihin no, na hindi na nila babayaran. Na-extend lang po yun na hindi muna kayo mag-delay. So that yung pera na for that month, pwede niyong magamit. But you will not incur additional interest or additional penalty for that particular month na medyo ma-defer or ma-delay niyo muna ang payment. But sir, rest assured that kung meron po tayong additional moratorium, we will be requesting, in fact, your help to disseminate, no? Kasi kailangan po namin talaga ang tulong nyo because not everybody naman po talaga looks at the website kung people still rely on the news. No? Follow-up na lang po dito, sabi nakasama namin, ma'am, if ever daw, kung same area pa rin yung tinamaan, so ano ba daw, mag-accumulate ba daw yung moratorium or same pa, one moratorium lang talaga? God forbid naman po no, na maulit sa isang lugar. Usually po, by period kasi yan na covered, no? Let's say for Christine, so hanggang
end of the year siya, end of 2024, pwede siyang mag-apply. So, ang maging problema lang po natin, remember, the lending of Pag-ibig, both in calamity loan, mga STL, multipurpose loan natin, naka-base po siya sa TAV, Total Accumulated Value. So, base po siya kung magkano yung savings nyo. So, kung napa-utang na po kayo ngayon, for example, just today, tapos, God forbid, may calamity next week, chances are, baka mahirap na po kayong mag-utang kasi sagad na po yung nautang po ninyo. Remember lang din also po na yung mga pera na inuutang nyo is actually your money. Diba? Hindi naman yan pera. So, that's why ang Pag-ibig Fund, we are really careful on how to manage kasi we know that at the end of the day, that's not government funds, that's not our funds per se, but it is the members' funds. Oh? So mo to mga igal no, ang kuado pahayag ni Attorney Marie Antoinette Diaz no, ang Senior Vice President for Member Services Operation Sector sa Pag-ibig Fund no. So nato siya giingon na moratorium no, katong mga apektado ni Christine wa si Christine mangit ang grabe og gihatod na damages no sa ato ang katong nimilabayng bagyo no. Karon naman ta kay Ophel no. I don't know wala pa man natay damage pa ta nga reported nga hatod si Nika no. Ambot lang pud tong kay kuan kasi tong before Nika Marce magwala pa pod no. So basig wala pa'y hatod, kinadamage sa tanan ni Christine. Charing. So, mo na mga igala no, moratorium. Pero kato lang, isa sa mga requirements, kay katong kuan, sa moratorium nga isa ka bulan, ang moratorium, dili man na, but pasabot nga bayaran ni, dili na nimo na bayaran. Nalang kay kuan liway, nga wala kay, naka isa ka bulan, nga wala kay interest, it's because nga na-late ka og bayad. So, mo na moratorium, ang kuan na mga igala term, ang gamit ni Attorney Diaz mga igala no. So ang ilang requirement lang for the moratorium katong kuan lang ng declaration nga na state of calamity sa ilang lugar no. Anyways mga katambayan, balik ito man lang sa mga importanteng hinumdum ni ato si Bianan. Yes mga igala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ni Armando Feniquito mga igala. Anyways mga igala, no, I think nagsugod na karon no, ang National Convention sa National Educational Catholic, tama ba? Catholic Educational Association of the Philippines o Educators ba to? Sa SIAP mga igala. Nagsugod na silang National Convention, Catholic Educational Association of the Philippines, kung SIAP mga igala na. Kung asa, isa sa mga isigutan nila, nung kaning mga plights o bang mga Catholic or missionary schools mga igala, no, nga kanilagi, nag-decline ang mga ubang mga enrollees, no, sa ilang population, silang students, no. It's because molagi ni taas ang kining inflation rate, and then ang purchasing power sa mga parents is dili na nila makaya ang magpa-private school. Una nga ilan na lang ginabutang sa kaning public school mga igala kay libre man no. Pero molagi ni ang plight pud ani mga igala na medyo nabawasan daw, pero ambot wala pa man pud nag-explain no, ang wala pa nag-divulge during that time kung pila ang schools nga nagkuan no, especially katong during COVID time. Well, katong mga during COVID time daghang mga private schools ba tong giingon ni ni Sir Dodong Atilio diri lang sa region no, nga narado na kay tungod dili na makakuan sila finances no. Mo nang karon mga igala ang SIAP mga igala nanawagan og taabang sa gobyerno no. Unsa ba to ilang kuan, although naman day positive response daw coming from the DepEd, coming from the legislators no, but up to what no, ako kuno elementary nag-private school ko, and nampod nakakuan ko high school, nakakuan pod ko, nakaskwela ko usa ka private school pod, usa ka Catholic school no, pero wala ko nag-graduate diha, graduate ko sa public school mga igana. Pero mo lagi na no, sayang man pod no kung manarado pa ni mga kisa pa maghatag og kaning nay kalidad na edukasyon
no, pero mo pud lagi mahal man pud good, no. So mo ni lahang plea ngadto sa gobyerno, no. Atong paminawon mga higala, no, ang president sa SIAP mga higala na si Father Albert Dalvo, o ang una na dira pud mga higala mustorya, no, o unang mustorya na si Brother Edmundo Fernandez mga higala, ang treasurer sa SIAP pud, no. Nasa ilang ginakuan kung unsa to ilang gusto or ilang move, no, para matabangan sila sa gobyerno. Paminaw na to ni. Answer by Armando Finiquito from Radyo Pilipinas. Sir, fathers, I just want to ask, regarding po doon sa parang public-private partnership in education. So, do you have any proposals na ba na ipinasa to our government, especially in Department of Education or Commission on Higher Education, with regards to how to ease the burden of private schools right now? I will answer that initially, and I'll ask the others to follow up. There are many frameworks kasi that have come out. In fact, as a couple of months ago, DepEd came up with their own framework of public and private complementarity. The problem lies in the implementation. The problem lies in walang nagkukumpas. So the local governments and provincial governments are the ones that are putting up schools, no? And they cannibalize many of the private schools. When we say private, these are struggling mission schools in other parts, no? You cannot compete with the school that's free. Okay? So, ang nangyayari, it becomes a competition. So, so do we have any, I think we need to take direction from both CHED and from, as well as from DepEd. The other issue there is they have their own framework. So there's not one framework that will govern public and private complementarity. But it is an issue, but I think it's really the way forward in ensuring that public schools and private schools help address the issues of Philippine education. Or di ba, Father, brother, di ba follow up lang po, no? You already have the partnership, just like what happened during the earlier years of the senior high school program, where there are graduates of high school graduates na pumunta sa private school and then they provided vouchers. Correct. Di ba, andun na yun. But right now, ano pa yung mga kailangan pang plansyahin, no? Just to complement, may complementary yung private and public institutions. Brother, may I add? Okay, on the practical plane, here are some insights. No? During hearings in Congress and Senate that I did attend, gently, we have been sharing with our legislators, it's more economical on the part of government to refer their excess students to private educational institutions rather than build schools. Okay? That's one. So refer them and then we can take care of them perhaps better than they can, because in government schools, students' number are rising and sobrang number sa bawat classroom. So they better refer them to us and then they just pay us what is, and they pay for them while studying with us. That's one. Second, we have been lobbying for expansion of government assistance, not just to be limited to junior high school in terms of AEC and senior high school in terms of voucher, but also to cover grade 6 down the line until kinder. And not only that, teachers should also be subsidized more para education, the quality of education is rather enhanced, and at the same time, they recognize our vital and paramount contribution in the aspect of education. So, on the practical level po yan. Okay? Ano pa yun siya? Is that a plan pa lang? Or, we have been advocating for that, and in Congress, even in the Senate, it's gaining traction naman. so you're lobbying Yes. already?
Yeah, that's why the leadership of SAYAP has been attending consistently hearings in Congress and in Senate and having meetings likewise with DepEd and CHA, So, Unifast. how's the initial parang development mo for this? Rather, I'm very optimistic and bright. In fact, some congressmen, when we attend the hearings, when we hear from Cocopea, when we hear from SAYAP, what is your input on this matter? So, magandang reception nila. And they are with us in advancing these initiatives because they see the meaning and as well as the merit and the sublimity of what we are asking for. Okay, thank you po. So mao to mga igala no ilang payag unta pud no madungog pud kay sayang pud kung wala na ang mga kuno especially katong sa mga rural areas no private school gyud ang dali madaganan gyud no kay layo-layo man no, ang mga missionary schools mga missionary schools mo ni pinakulo mahal gyud taninod lang mahal dili siya kaya nga matugunan no, sa mga ordinaryo nga Pilipino karon nga naga sweldo og minimum wage dili kaya. Pero unda matabangan no. Mo to yang ingon na instead na mo mag-build pa classrooms, why not magpa-eskwela na lang ang gobyerno og kuan, magpa-eskwela na lang ang gobyerno og mga estudyante no dito sa private school. Sila bahala. Sila ang gobyerno mo magasto. Ba naman nato ESC, mo man na ang kuan sa una. O sa kaninumdum ko to Holy Cross nana siya kanang mga high school no. Pero well na naman po tayo katong voucher program sa senior high school. Well, hopefully, ma-address ni siya nga gap or ma-bridge ang gap no between government and the private schools. Anyways, may ganawa na tayo kong oras hantod sunod po na usab mga kanadi sa tupanuguban sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXP Radyo Pilipinas sa Wakoy Kaban Armando Feniquito. Daghang salamat og maayong adlaw. Amping ta kanunay mga katambayan.